Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Happy Feet. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang kolonya ng mga Emperor Penguin, na siyang pinakamalaki at pinakamatimbang sa lahat ng uri ng penguin, at ang kanilang tirahan ay nasa Antarctica. Dito, makikita natin ang isang musikal na isinasagawa, kung saan si Norma, isang babaeng penguin, ang pangunahing mang-aawit. Ang mga babaeng Emperor Penguin ay umaakit ng kapareha sa pamamagitan ng pagkanta ng kakaibang heart song, at kapag ang heart song ng lalaking penguin ay tumugma sa kanta ng babae, sila ay nagiging magkapareha. Habang umaawit at naghahanap ng kapareha si Norma, naputol ang kanyang kanta nang lumapit si Memphis, isang lalaking penguin na ang heart song ay tumugma sa kanya, kaya sila ay nagkaibigan at nagmahalan. Nagkaanak ang magkapareha at ng itlog, at si Memphis ang nag-alaga sa itlog habang si Norma ay sumama sa iba pang mga babae upang mangisda. Sa gabi, habang nagtutulungan ang mga lalaking penguin upang malampasan ang matinding lamig ng taglamig, aksidenteng nabitawan ni Memphis ang itlog. Isang patakaran na kailangang mahigpit na hawakan ng bawat ama ang kanyang itlog upang hindi ito mahulog, dahil maaaring ikamete ito ng sisiw sa loob. Kinabukasan, sumikat ang araw sa buong nagyayalong lupain, natunaw ang ilang bahagi ng yelo, at nakatulong ito sa pagpapapisa ng mga itlog. Pinanood ng mga ama habang unti-unting napipisa ang mga sisiw mula sa ilalim ng kanilang tiyan, at tuwang-tuwa silang makita ang kanilang mga anak. Si Memphis naman ay nakatayo pa rin, hawak ang kanyang itlog na ayaw pa ring mapisa, at unti-unting tinatanggap ang posibilidad na baka wala na ang kanyang anak. Dumating ang kanyang kaibigan kasama ang kanyang bagong silang na anak na si Gloria, na tumuka sa itlog ni Memphis. Biglang narinig ng mga penguin ang isang kanta mula sa loob ng itlog at ang unang lumabas ay ang mga paa ng sisiw, sa halip na ang ulo nito. Gamulong ang itlog sa sahig at sinundan ito ni Memphis hanggang sa lugar kung saan ito napisa, at natuwa siyang makita ang kanyang anak na pinangalanan niyang Mumble. Nagsimulang sumayaw si Mumble gamit ang kanyang mga paa, nakakaiba para sa mga penguin, kaya sinabihan siya ng kanyang ama na huwag na itong ulitin. Dumating ang panahon ng pagbabalik ng mga babaeng penguin mula sa pangingisda, kaya pamwesto ang mga ama sa labas kasama ang kanilang mga anak upang hintayin ang mga ito. Dumating ang mga babae at maingat na lumakad ang mga lalaki, may dalang mga anak sa ilalim nila, upang salubungin ang kanilang mga asawa. Gayunman, biglang tumakbo si Mumble mula sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ama, papunta sa gitna ng karamihan upang hanapin ang kanyang ina. Hinabol siya ni Memphis sa gitna ng karamihan at doon niya nakita si Norma. Pinagalitan siya ni Norma dahil nawawala ang kanilang anak, ngunit biglang tinawag siya ni Mumble mula sa likuran. Tuwang-tuwa si Norma nang makita ang kanyang anak, niyakap niya ito at pinakain mula sa pagkain na kanyang isinuka. Nagsimula nang pumasok sa paaralan si Mumble, ngunit nahuli siya sa kanyang mga kaklase dahil hindi siya marunong kumanta, sa halip ay mahusay siyang mag-tap dance. Ang pagkanta ay mahalaga sa mga Emperor Penguin dahil bahagi ito ng kanilang samahan bilang komunidad. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang coach ng pagkanta upang matuklasan ang kanyang boses. Ngunit wala ring naging bunga, dahil palagi siyang lumalabas na sintonada at laging nagsasayaw sa halip na kumanta. Nabahala ang kanyang mga magulang dahil kung hindi siya marunong kumanta, baka hindi siya magkaroon ng kapareha habang buhay. Sa kabila nito, nakahanap ng lugar si Mumble kung saan siya makakapagsanay ng kanyang tap dance ng masaya, malayo sa panghuhusga ng iba. Isang araw, habang nagsasayaw, nakatagpo si Mumble ng grupo ng mababangas na ibon na nagtangkang kainin siya dahil sa kakulangan ng isda sa dagat. Kaya nagtanong siya tungkol sa dilaw na band na nakatali sa paa ng isa sa mga ibon. Ikinwento ng ibon na siya raw ay dinukot ng mga alien, na gumawa ng masasakit na eksperimento sa kanya. Habang kinukwento ito, nakatakas si Mumble at nahulog sa bitik ng yelo, habang sinusubukang dakmain siya ng mga ibon gamit ang kanilang tuka. Sa huli, sumuko ang mga ibon at lumipad palayo, kaya malungkot na bumalik si Mumble sa kanyang tahanan. Nagpapatuloy pa rin ang taon sa paaralan, at habang gumagaling sa pagkanta ang kanyang mga kaklase, nananatili siyang kakaiba dahil hindi siya marunong kumanta. Tumangala si Mumble sa langit, iniisip kung may ibang mundo kung saan siya nababagay. Lumipas ang panahon, lumaki si Mumble bilang isang binata, ngunit sinabi sa kanya na hindi siya maaaring magtapos kasama ng kanyang mga kaklase, kaya pinanood niya sila mula sa malayo kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, isinagawa ni Norma ang isang hiwalay na seremonya para sa kanyang anak at pinayagan siyang sumama sa unang ekspedisyon ng mga bagong graduate sa pangingisda.
Madalas pagtawanan si Mumble ng mga matatanda, lalo na ni Noah, ang kanilang pinuno, na naniniwalang may masamang kinabukasan ang batang penguin. Pumasok sa tubig ang mga batang penguin at nagsaya habang hinihintay ang pagdating ng mga isda. Habang lumalangoy, nakilala ni Mumble si Gloria, isang penguin na gusto niya, kaya lumangoy siya sa tabi nito at sinubukang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Naputol ang kanyang pagtatapat dahil dumating na ang mga isda, at nahuli ni Mumble ang isang isda na ibinigay niya kay Gloria. Sa gabi ng kanilang pagtatapos, nagtipon-tipon ang mga penguin sa yelo upang kumanta bilang selebrasyon ng kanilang tagumpay. Subalit, si Mumble ay paulit-ulit na nasisira ang pagkakaisa ng kanta, kaya siya ay pinagtawanan at kinutya ng kanyang mga kaklase. Malungkot siyang lumayo papunta sa isang iceberg, kung saan siya natulog at nagising sa isang bagong lugar. Tinawag niya si Gloria at ang kanyang mga kaibigan ngunit walang sumagot, sa halip, isang leopard seal ang umatake sa kanya. Lumangoy siya ng buong lakas upang takasan ito habang hinahabol siya at tinutuklaw ng seal. Sa huli, nakaligtas siya sa pamamagitan ng pag-akyat sa yelo. Doon niya nakilala ang 5 adili penguin na sina Ramon, Nestor, Lombardo, Ronaldo, at Raul, sama-samang tinatawag na amigos. Tinanggap ng mga amigos ang kanyang mga sayaw at inanyayahan siyang sumali sa kanilang grupo. Pumayag si Mumble at dinala siya sa kanilang kolonya, kung saan humanga ang ilan sa kanyang kakayahan sa sayaw. Nagpunta ang grupo sa pagdudulas sa mga iceberg, at doon naranasan ni Mumble ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Habang nagdudulas, nakita niya ang isang nakatagong makinaryang panghukay ng tao sa gitna ng isang avalanche, na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Ikinwento ito ni Mumble sa mga amigos, at dinala siya ng mga ito kay Lovelace, isang barong penguin, upang magtanong tungkol sa pinagmulan nito. May mga plastik na singsing mula sa 6 na pirasong inumin na nakapulupot sa leeg ni Lovelace, at sinasabi niyang ito raw ay regalo sa kanya ng mga mahiwagang nilalang. Gayunman, wala siyang maibigay na malinaw na sagot sa tanong ni Mumble, at lalong nalito si Mumble pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Sa panig ng mga Emperor Penguin, panahon na naman ng pagpaparami, at nalulungkot si Mumble dahil hindi siya makakakanta ng heart song upang makuha ang puso ni Gloria. Subalit, nag-alok ng tulong ang mga amigos upang matulungan siyang mapasagot ang kanyang minamahal, kaya nagtungo silang lahat sa kolonya ng mga Emperor Penguin. Pagdating sa tahanan ni Mumble, si Gloria ang sentro ng atensyon at ang mga lalaking penguin ay nagsisikap na ligawan siya sa pamamagitan ng kanilang mga kanta. Ngunit hindi siya interesado sa alinman sa kanila. Tinangkang tulungan ng mga amigos si Mumble na mapalapit kay Gloria sa pamamagitan ng pagpapakanta kay Ramon habang si Mumble ay nagkukunwaring siya ang kumakanta. Nang malaman ni Gloria ang panlilinlang, nagalit siya kay Mumble at nagsimulang kumanta ng isang malungkot na kanta. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya, nagsimulang mag-tap dance si Mumble kasabay ng kanta ni Gloria, at ito ang naging daan upang mahulog ang loob niya kay Mumble. Nakisali rin ang ibang mga batang penguin sa kanilang kantahan at sayawan. Nagimbal ang mga nakatatanda sa ginawa ni Mumble, at sinisi siya sa kaguluhan pati na rin sa pagtuturo sa mga penguin ng tap dancing. Ipinapalagay nilang ang kakaibang asal ni Mumble ang dahilan kung bakit kaunti ang nahuhuling isda, at sinasabi nilang pinarusahan sila ng mga Diyos dahil dito. Pinilit ni Mumble na ipagtanggol ang sarili, sinasabing ang tunay na dahilan ng pagkawala ng mga isda ay ang mga alien o tao, at hindi siya. Ngunit pinatahimik siya ng mga nakatatanda at inakusahan ng pagpapasimula ng pagkakawatak-watek sa kanilang tribo. Pumanig sa kanya ang kanyang ina, ngunit si Memphis, ang kanyang ama, ay sumama sa mga matatanda sa pagpigil sa kanya. Ibinunyag ni Memphis na ang kalagayan ni Mumble ay bunga ng pagkakahulog niya sa nyebe noong itlog pa lamang siya. Nabigla si Norma sa revelasyong ito, dahil hindi niya alam ang nangyari noong kapanganakan ng kanilang anak. Nakiusap si Memphis kay Mumble na itigil na ang pagsasayaw para sa sariling kapakanan nito, ngunit tumanggi si Mumble, kaya siya ay ipinatapon. Bumalik si Mumble at ang mga amigos kay Lovelace upang itanong kung saan nila matatagpuan ang mga alien, ngunit nadatna nila siyang halos mamatay dahil sa plastik sa kanyang leeg. Inamin ni Lovelace na nasabit sa kanya ang mga plastik habang lumalangoy siya malapit sa ipinagbabawal na dalampasigan, lampas sa lupain ng mga elephant seal. Sinubukan nilang tanggalin ang plastik ngunit hindi nila nagawa, kaya nagpasya silang sundan ang direksyon ni Lovelace upang hanapin ang mga alien na makakatanggal nito. Dinala nila si Lovelace at nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sa gitna ng kanilang paglalakad, nasalubong nila si Gloria na umamin kay Mumble na gusto niyang maging kapareha niya.
Dahil sa takot para sa kaligtasan ni Gloria, tinanggihan ni Mumble ang kanyang hiling, at nang ipilit pa ni Gloria, nilate niya ito, dahilan upang ito'y umalis. Pagkatapos umalis ni Gloria at bumalik sa kolonya, malungkot na ipinagpatuloy ni Mumble ang kanyang paglalakbay. Naglakbay si Mumble at ang mga amigos hanggang sa marating nila ang lupain ng mga elephant seal. Nagbabala ang mga seal na mapanganib ang kanilang paglalakbay at na hindi magdadalawang isip ang mga alien na poxane sila. Ngunit nagpatuloy si Mumble at sinamahan siya ng mga amigos, tinatahak ang mga bagyo ng nyebe habang naglalakbay ng halos mamatay sa pagod. Kinabukasan, nang magising sila, wala si Lovelace. Sinundan nila ang mga bakas ng kanyang paa hanggang marating nila ang ipinagbabawal na baybayin, at doon nila siya nakita. Ipinakita ni Lovelace ang tubig kung saan makikita ang mga plastic, kabilang na ang singsing na nakapulupot sa kanyang leeg. Nasa isang buoy sila nang may lumapit na dalawang orca o killer whale. Inatake ng mga balyina ang mga penguin at itinapon si Lovelace sa tubig, ngunit lumundag si Mumble upang iligtas siya. Pinagpasapaahan sila ng mga balyina sa tubig, at sa gitna ng kaguluhan, nakawala si Lovelace mula sa plastic. Pagkatapos, lumangoy sila palayo upang takasan ang mga orca. Nang makaligtas, nakakita sila ng isang bangkang pangisda, at nagpasya si Mumble na sundan ito mag-isa upang pigilan ang pagkuha ng mga isda. Sinubukan niyang sumampa sa lambat ng pangingisda ngunit tinapon siya ng mga mangingisda, kaya't patuloy siyang lumangoy sa kabila ng pagod. Walang tigil siyang lumangoy, tinatawid ang malawak na karagatan, hanggang sa siya ay inanod at napadpad sa baybayin ng Florida. Dinala siya sa SeaWorld at isinama sa iba pang mga uri ng penguin. Nakakita siya ng mga tao at sinubukang iparating ang gutom ng mga penguin, na dulot ng pagkaubos ng isda, ngunit wala ni isa ang nakaintindi dahil ang naririnig lamang nila ay ingay ng penguin. Matagal siyang ikinulong ng mag-isa at paulit-ulit na nabigong makipag-ugnayan sa tao, kaya unti-unting nawalan siya ng katinoan. Nagkaroon siya ng mga guni-guni na kasama niya si nanay, si Gloria, at ang mga amigos. Isang araw, may batang babae na tumapik sa salamin ng kulungan niya. Nagtapdan si Mumble at naaliw ang mga tao sa kanyang talento. Marami ang humanga at kumuha ng larawan, kaya kalaunan ay pinalaya siya at may nakakabit na tracking device sa kanyang likod. Bumalik siya sa kanilang kolonya at hinarap ang mga nakatatanda. Ipinahayag niya sa lahat ng mga gutom na penguin na ang mga tao ang dahilan ng pagkawalan ng mga isda. Sinabi niyang paparating ang mga ito, at kailangan nilang mag-tap dance upang makuha ang atensyon ng mga tao. Si Gloria, na ngayon ay guro sa paaralan ng pagkanta, ay pumayag na subukan ito, kahit laban sa utos ni Noah. Nagsimulang sumayaw ang buong tribo, habang sinubukang tabunan sila ng mga matatanda sa pamamagitan ng pagkanta. Nagkita muli si Mumble, ang kanyang ina, at ang mga amigos. Dinala siya sa kanyang ama, si Memphis, na malungkot at nanahimik na lang noon, ay muling nagkaayos kay Mumble at natutong mag-tap dance. Sama-sama silang sumayaw, at sumali sa iba pang penguin sa labas ng kolonya. Dumating ang isang research team na nakasaksi ng lahat ng ito at kinumpirma ang sinabi ni Mumble tungkol sa alien. Nagsayaw ang buong kolonya sa harap ng mga tao, at ang mga kuhang video mula sa ekspedisyon ay naging sentro ng pandaigdigang talakayan. Napagtanto ng ilang mga lider ng mundo na naaapektuhan nila ang food chain ng mga penguin, at iminungkahi na itigil ang labis na pangingisda sa Antarctica. Ngunit may ilan ding nagsabing walang halaga ang mga penguin at sila'y nasa ibaba lamang ng food chain. Nagbunga ang debate ng maraming protesta at mga kilusan sa iba't ibang panig ng mundo, na humantong sa pagbabawal ng labis na pangingisda sa Antarctica. Naging masaya ang mga emperor penguin at ang mga amigos. Nagkabalikan sina Gloria at Mumble, bumalik ang mga isda sa karagatan ng Antarctica, at natapos ang panahon ng taggutom para sa mga penguin.